Praise God! Ang sarap nga pong umawit sa ating Panginoon. Amen po ba? So, really, yung presensya ng ating Panginoon, pag tayo palaging nasa Kanya pong presensya, ay He always feel us, lalo na yung emptiness po natin sa bawat buhay po natin. At dito, nakita po natin yung katotohanan muli na ang Diyos po natin ay buhay sa bawat buhay po natin. Amen po ba? Are we ready to march? Amen. So, because this month is March, the month of March. So, napag-aralan natin na kung saan yung month na ito ay maraming tinuturo sa atin. Dahil nga po, doon sa itinuro sa atin, last time na ating pong deacon na si Deacon Joem, ano yung itinuro po sa atin? Nung buhay po natin bilang isang Kristiyano, na-challenge po ba tayo sa nagdaang araw na ating mga buhay? Ano po ba yung itinuro po sa atin? Did we confront? Did we concentrate? Did we consecrate towards the heaven word ng ating Panginoon, towards sa kanyang heaven? Or did we try to fight for a good fight of our faith to our destiny sa pamamagitan ng isang direction lamang? Or we turn back at tignan muli natin yung old self natin na nakarang araw, at ngayon nandito tayo, ina-align ulit po tayo ng ating Panginoon kung sino po talaga tayo bilang inyong pong mga anak. So mga kapatid, ang ating pong scripture po sa oras na ito ay kinuha ko po sa Matthew chapter 4 verses 18 to 21. Sabi ito, kung meron po kayong mga Biblia, since wala po tayong cellphone ngayon, kung meron po kayong mga Biblia, i-open nyo po at magbasa po tayo. Kasama ko po kayo sa pagbabasa. Sabi nito, while Jesus was walking along the shore of Lake of Galilee, He saw two brothers. One was Simon, also known as Peter, and the other was Andrew. They were fishermen and they were casting their nets into the lake. Jesus said to them, "Follow me. I will teach you how to bring in people instead of fish." Right then, the two brothers dropped their nets and went with him. Jesus walked on until he saw James and John, the sons of Zebedee. They were in boat with their father, mending their nets. Jesus asked them to come with him. At once, they left the boat, and their father went with Jesus. Ano yung nakikita po natin sa oras na ito? Sa pagkakataon na ito, ito yung unang paglabas ng ating Panginoon to do His public ministry. At sa pagkakataon na ito, He is looking for people na makakasama po niya sa kanya pong ministry. At dahil it's a month of March, kung titignan po natin, He is marching toward His goal. At ano po yung goal po niya? To give salvation to everybody. So, kung titignan natin, ano po yung definition ng marching on? Ika nga sa dictionary, it is a proceeding to move along with a steady, regular step, especially in a group. At base sa ating pong definition, marching is not doing alone. Always marching is with somebody. Marching is either you lead or to be led by somebody. Sa ating scripture po nito, nakita po natin, kung matutunghayan po natin sa time na kung saan ang ating Panginoon ay naghahanap ng kanyang pong disipulo. In 4 Gospels, ang first disciples were Andrew and Peter. But the first disciple na kung saan nakakita sa ating Panginoon, kung matutunghayan po natin, kung meron po kayong mga libro, ay makikita po natin sa John 1:40, sabi dito, one of the two heard
John spake and followed him. The first one, the prophet, was Andrew, Simon Peter, brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which translated means Christ. We brought him to Jesus, and that time, si Andrew, dinala po niya si Jesus Christ doon sa lugar kung nasaan si Peter. So, bakit ko nasabi itong mga bagay na ito? Kung sino yung mga tao na unang tinawag ng ating Panginoon. We know that Peter is the apostle to the Jew. At sa atin naman, mga Gentiles, kung sino man po yung ating apostles ay si Paul. So, who was Peter before? Before joining the ministry of ating Panginoon, he was a fisherman. Kung titignan po natin siguro yung ugali ni Peter, talaga namang he's a rock. Meron po siyang karakter na katulad natin. It's not finessed. Sabi natin, it's not wholesome. At even though Paul, kung ano mo, yung istorya ni Paul during nung nag-start din siyang going to his ministry, you know, kung ano yung ginagawa ni Saul dati, because this was his name before named as Paul. Di ba siya yung pumunta sa leader to the synagogue to take letter, to have the authority para threatening all Christ followers, at saka yung mga ginagawa niya na dapat niyang gawin is to destroy Christianity. Pero ang nakita po natin dito, to make a story short, God changed Saul to Paul. So, ano ang connection sa ating pag-aaralan for this time na the Lord teach us for this message na tatanggapin niya o tatanggapin natin sa oras na ito? Since these people are natural, these people are unwholesome, these people are unrefined, these people was crude. Kung makikita nyo nga po yung other disciples pa ng ating Panginoon, isn't it they were called by their name and character? Diba? Iba, they were sinners. Bakit? Because they were tax collectors. Yung iba naman, they were zealot. Bakit zealot? Dahil meron silang pag-uugali na to fight their, sabi nga last time na napag-aralan natin, yung nationalist ba, talagang yung pag-uugali na rebelde. At meron pa the son of thunder. So makita natin yung characteristic ng bawat isa, kung paano po sila pumunta sa isang ministry to march on. They are really not qualified and unworthy sa harapan ng ating Panginoon. So, may nababanggit ako kaninang word, crude. Sabi ito, crude meaning, it's from Latin crudo, meaning rough or raw. Crude today can be used to describe anything or anyone that is undefined and rough around the edges. If you describe someone as crude, you disapprove of them because of they speak or behave in a rude, offensive, and unsophisticated way. At also, crude means it's a natural or raw state, not yet refined and unpurified. Sabi niyo sa akin, kaya parang namang inappropriate na gagamitin mo yung rude sa mga tao. But ano kaya ang connection nitong crude na ito sa ating pag-uusapan? Since alam po natin yung Romans chapter 3 verse 10, that there is no one righteous, no not one, there is no one who understands, there is no one who seeks God. Pero pag i-continue mo pa na basahin hanggang 18, ang sabi dito, all have turned away, they have together become worthless, there is no one who does good, not even one. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood.
ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. This is no fear of God before their eyes. Di ba? Ganun ang mga disciples before they become the great leaders at kasama po ng ating Panginoon. At syempre, we are not excused. We are the same. So based on this scripture na binasa po natin kanina, the disciple came up of this picture and marching on in their faith and used by God because they were called at tinuruan ng ating Panginoon. Amen po ba? So before I will continue about the message na ibigay sa atin ng ating Panginoon, mayroon ako muna ipapakita sa inyo. Ant? Ano naman kailangan tong ant na to sa ating pag-uusapan? Di ba, pag ant ang nasa isipan natin, ang pumapasok sa isipan kaagad natin ay pag-iipon. Di ba? At the same time, katamaran din. Kasi makikita natin yung characteristics ng ant is really working hard to find food for their survival. Pero sabi ng ating Panginoon in Proverbs 30 verse 24, 4 things on earth are small, but they are exceedingly wise. At nakita po natin, hindi lang po ang pag-iipon ang makikita natin sa characteristics ng isang ant. Ano pa po ba? May idea po kayo kung bakit ano yan? First na picture na ipinakita ko is the example of the ant. But the character of the ant, they are very disciplined. Why? If you will see how they are going to that food na kailan pong na-discover, sabi nga natin, definitely meron isang ant sa kanila na nakapag-search ng food. Definitely it's not all of them, all of it na pumunta dun sa place. Definitely there's a one. And because of this one, they have a queue to go to that food. At because of that one, they have... At nakita na po natin kung anong ginagawa nila. Ano ibig sabihin nito, Kuya Lem? Tingnan po natin. Ants also have discipline. They have respect, commitment, and unity. So, ano nang kailangan ngayon to sa ating pag-uusapan? Diba? Yung mensahe ng ating Panginoon. Tingnan po nga po natin muli. Siyempre, food, menu. Anong gusto yung menu dyan? Unity, commitment, discipline. But that's not the one that I want to share with you, the message na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, the title of this message is all about March On in Christ's trait, righteousness. So, what is Christ's trait? Parang bagong word dyan, Kuya Lem. Actually, trait is just a character ng ating Panginoon. Medyo mahaba, so lagay ko ng trait. So, sabi ko kanina, what's the trait? Is the characteristic or quality, a typical one belonging to a person, and that's Jesus Christ. And righteousness is the quality of a state of being morally correct and justified. So, bilang mga Kristiyano, we believe that the Bible is the sole authority of the Christian doctrines and practices. Sabi nga, nothing to be added and nothing to be subtracted. Kaya lang, bakit naman sinasabi ngayon yan? Ano naman connection itong pag-aaralan, ang mensahe ng ating Panginoon? Christ is our Lord. Christ is our head. Christ is our Savior. Definitely, the goal of Christianity is to lead people to eternal life. At ang Panginoon Jesus lang po ang nakagawa niyan. So, what are the traits na pwede natin pag-usapan? Definitely, marami yan. But I choose only 3. Na alam ko, kompleto na siya sa ating pong menu sa oras na ito. Trait of Christ, which we have to follow in marching on. 1, Jesus always speaks the truth. Jesus gives value to us all. And Jesus loves, forgives, and reconciles.
Kung meron pa kayo yung Bible, kindly open your Bible into Luke chapter 4 verses 16 to 21. Kasi ito yung unang-unang pagpasok ng ating Panginoon after when He was tested sa ilang, nag-fast po siya for 40 days. At after that, He is really filled with the Holy Spirit na ginamit siya ng ating Panginoon na kung saan, nasabi nito, He came to Nazareth where He had been brought up, and as was His custom, He entered the synagogue on that Sabbath and stood up to read. And the scroll of Isaiah, the prophet, was handed to Him, and He unrolled the scroll and found the place where it was written. Ang sabi po dito, para basahin po natin lahat sa 17. Now in 18, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release the captives and recover of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. And he rolled up the scroll and gave it back to the attendant. Kung makikita po natin ito, yung sinasabi ng ating Panginoon, it is really true. Because for us in our life, we are witnessing what God's doing to ourselves, into our lives. Yes, sabi ko kanina, yung Bible itself is the sole authority. At bilang mga Kristiyano, we believe on that. At kung ano po nakasulat po sa ating pong Biblia, definitely we are following and believing everything what is there. At dahil dito, sa ating pong nabasa ng Luke 4, 16 to 21, ito po yung ginawa ng ating Panginoon through His ministry. Na He gave hope to us all. Bakit kaya poor? Bakit hindi rich? Diba? Because we know naman, all oppressed people are not the rich one, kundi the poor, the needy, yung walang kakanyahan. Ika nga, blessed are the poor, kung alam po natin yung the Beatitude, poor in spirit. And blessed are those who mourn, for they will be comforted. At pag kayo po ay poor in spirit, there is the kingdom of God. So, tunghayan po natin, totoo nga ba ang ating Panginoon totoo? Di ba? Ito yung mga katanungan na panggigising. Totoo nga ba? Di ba? Since we are alive bilang a testimony of these things, di ba? Nakita po natin kung paano gumagalaw ang ating Diyos sa ating mga buhay. Katulad na lang po ito, good news to the poor. Are we poor in spirit? No? We are poor in spirit, yeah, but we are not poor because we are rich, no, ng ating Panginoon. So makita po natin, kung ikaw ay poor in spirit, we know people are really looking for somebody to give salvation. At yung righteousness ng ating Panginoon ay ibigay sa bawat isa kung tayo naniniwala. Sabi nga, hindi ba good news no ikay yung kasalanan mo na nasa harapan ka ng husgado, lilitisin ka at ang kaparusahan sa kamatayan. Yung righteousness ng ating Panginoon, dumating siya ngayon. At yung salita niya mismo ang nagsasabi, dahil tinanggap mo ako ngayon ang malilitis. Ay di pagkakaluban kita na pagkakataong mabuhay. Hindi ba good news yun? Di ba good news? Isa lang po yan. Second, to proclaim, to release, to captives. Di ba sa ating pong binababasa, marami pong mga captives sa Biblia. At katulad doon, mga captives sa mga kasakitan, di ba? Sino yung mga taong may sakit? 12 years na dinudugo. But because of God's grace and because of that faith, they are freed ng ating Panginoon. Hindi lang po silang captive, they are also
oppressed. Dahil nga po, pag ang mga tao that time, pag may sakit, they are cursed. At what the treatment na natatanggap ng mga tao, especially sa public, iba, is unfair. Na makikita mo talaga yung treatment nila sa mga tao may kasalanan, talagang naiiba. Kung paano lang nilang itataboy at hindi binibigyan ng halaga yung pagkatao nila. But God, our Jesus Christ, came. Kung maalala niyo po yung adultery woman kung saan He gave freedom doon sa kanyang pagkakasala. So, even the blinds, kung mababasa po natin, marami pong mga miracles na ginawa ng ating Panginoon in His hands when He was still living that time. Mga blind, He gives sight. Diba? Yung mga hindi na nakakalakad, pinapalakad pa rin niya. So, really, all things are truth sa ating Panginoon. And Jesus heals and gives freedom to all who believe in Him. Itong pinakamasakit na part. Ganon din po sa mga nanonood. Alam ko, baka sabihin nyo, grabe naman si Linwell, grabe naman yung pamangkin ko, masyadong matas magsalita. Ito po, makikita nyo po, no, ang katotohanan talaga ay masakit. At yung katotohanan na ito ay siya yung magpapalaya sa bawat isa. Sabi nito, sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero sa panahon natin ngayon, ano ang ipinapakita ng bawat tao? Lalo na sa ating bayan. Malapit na naman po ang Holy Week, di ba? Kailan pa Holy Week? Di ba? Next week or March 28 Sunday. So, ano ang sinasabi dito? Ang sinasabi ito na Jesus Christ alone, it is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. But ano pong itunuturo ng bawat isa sa bansang Pilipinas, lalo na sa ating mga mahal sa buhay? Gumawa ka ng mabuti, no? Ligtas ka na. Magsamba ka, ligtas ka na. Tumulong ka sa bawat tao na naghihirap. Promise nga naman ng Panginoon, if you help the needy, if you help the poor, parang ginawa mo na sa akin. Pero yun ba talagang itinuturo sa atin ng Panginoon? Di ba? Hindi. Dahil sabi nga natin, yung doing good works is just the product or the result of that salvation na tanggap sa ating Panginoon. So, sa mga nanonood po ngayon, think about this. Sa dating na mahal na araw, ikanyo, nakikita natin, ano bang essence nito kung bakit natin i-celebrate? You are doing sacrifices. But, ano yung ginagawa nyo sa pagsasakripisyo? Diba? You are like marching. Posisyon nga, pero sa mga bata, pag nakakita sila, may marcha, pero nakikita natin, posisyon. But in their position, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon sa kanilang mga ginagawa? Yung ginagawa natin ngayon, tayo po excuse, no? Last time na tayo po nandun na hindi pa natin alam yung katotohanan, really, we carry the images. At naniniwala tayo, pag tayo po nagbubuhat ng mga imahan nato, ay may pagpapala. Ito, masakit. Pero sa mga kapatid po namin, sa mga nanonood ngayon, kung meron po kayong Biblia o sa cellphone nyo, challenge ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko ngayon. Hindi po ako nagsasabi kung ano man yung sinasabi ko ngayon, kundi babasahin ko lang po kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Sa Exodus 20 verse 4 to 6. Sabi nito, you shall not make yourself an idol or any likeness of what is heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth. You shall not worship them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, inflicting punishment of the father
and the children and the third and fourth generations of those who hate me, but showing a favor to thousands to those who love me and keep my commandments. Kung mapapakinggan nyo nga po itong sinasabi ko, itry nyo pong buksan, mga kapatid dun sa mga nanonood sa oras na ito, sa mga kaya-kaya lang pong tahanan. Tingnan nyo po sa sarili po ninyo. Makikita nyo nga po kung anong sinasabi ng ating Panginoon. Really, yung truth na po napapakinggan sa oras na ito, it hurts. Kasi, ganyan ang nangyari sa ating Panginoon sa Kristo. When He is telling the truth, ano pong kinalabasan ng kanyang pong journey? They crucified Him. Since napag-usapan natin ang katotohanan, since marami po dito, no, ay mga bago, makita po natin kung ano pong ginawa ng ating pong Panginoon sa Kristo, no? Kung paano siya nag-umpisa in His ministry is to call and instruct or to call and teach people. So, I hope at naniniwala po ako sa mga bago sa oras na ito, He will do the same to us. Kung ano pong ginawa niya sa mga disciples niya. Para tayo po'y patuloy na mag-march on kasama po niya. Ngayon, ang katanungan sa ating po na pag-uusapan, since we should have to march on in the truth, sa ating pagmamarch on nga po sa oras na ito, are we living in truth? Are we honest in ourselves? Dahil hindi po tayo makamarch on kung marami po tayong kasinungalingan sa mga buhay po natin. Pag kinakausap pa tayo, kumusta ka na kapatid? Okay lang po. Di ba? May problema ba tayo? Sabihin, okay lang din po. Walang problema. Are we really trying to live a truth? Na katulad ng sinasabi ko kanina, we should have to march on in Christ's straight and righteousness. So, assess now yourself if you really living in truth. But, if it's not, nakikita po natin kung ano yung conviction ng bibigay sa atin natin Panginoon. Maraming tayong mga sekreto. Di ba? Sometimes we are going to church, not really for the church, but for the brethren. Di ba? Mas lalo po nating binibigyang halaga yung mga tao sa ating mga paligid po natin kaysa sa ating Panginoon. Now we noticed here in this truth, the Lord speaking about truth, that He wants us to unite with God through His Word. Dahil in marching the truth, we are being united with our Lord. Believing in all His decrees is the act of honor and respect to His deity. So, challenge po ba kayo sa oras na ito? Naiisip niyo po ba kung ano ang situation niyo ngayon? Kung totoo nga ba na tayo'y nabubuhay sa katotohanan o sa kasinungalingan? The Lord knows your heart if you are marching with Christ's straight and righteousness. But huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo tapos. Nag-umpisa pa lang po tayo. Ika nga, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. So, for us, if really we are really living and telling the truth and honest in ourselves, definitely we will stay long with our brethren. Pero pag napapansin po natin na parang kailan lang kami nagbati, tapos away na naman, there's something wrong.
hindi ka talaga naging tunay na totoo sa iyong sinasabi at sa sarili mo. So kung totoo ka sa sarili mo, na sinasabi mo, you are Christian, patunayan natin mga kapatid. Sabi nga, we should not live lie. Kasi ito yung sinasabi ng kalaban, Kristiyano ka, sinungaling ka, hindi ka Kristiyano. But we should have, sabi nga natin, raise up the banner that we are really Christian. At makikita po natin, ano ba yung resulta ng salvation na tinanggap natin? Diba? To do good works, not to do lie and tell lie. So, in Ephesians 4:15, hindi ko pala ilagay dyan. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspect into Him who is the head, that is Christ, from whom the whole body being lifted and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Ito yung sinasabi natin, Panginoon. We should have to grow up in love and in all aspect into Him who is the head, that is Christ. Ngayon, conclusion for this particular first subject. Marching truth, sabi ko nga kanina, is being united with our Lord. Believing in His decrees is the act of honor and respect to deity. Number 2, nawa meron pa kayo natanggap na pagpapala through this first traits na ating Panginoon. The second trait, Jesus give value to us all. Jesus values us so much that He paid a debt of sin with His death. At makikita po natin yan sa 1 Corinthians, sabi ito, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought for a price. Therefore, glorify God in your body. Tanong ka agad. Are we valuing God in return? Tignan po natin kung ano po yung binavalue natin. It is really God. Tignan po natin, pag yung tao nagbigay siya ng tulong, kung itong tao na to, sabi natin, nagkaroon ka ng utang, sabi natin, nabaon ka. Ngayon may taong tumulong sa'yo sa pagkabaon mo at inangat ang buhay mo. Anong ibabalik po natin sa kanya? Utang na loob? Tiwala? Respeto? Pag nag-imbita siya, dapat pumunta ako doon. Kahit meron ako appointment, hindi. Siya yung nagbigay sa akin ng second chance para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Buhay na kaaya-aya because okay na tong buhay ko Malaki na kinikita ko dahil lang sa kanya. Sa tao po yun. Ginagawa natin ang best natin to please that man. Diba? Ayaw mo ngang makanti Kaibigan mo nga siya, di ba? Ayaw mo nga makanti dahil magkakaroon siya ng sama ng loob sa iyo. Dahil iniisip mo, yung itinulong niya sa iyo. Paano po kaya ang Panginoon? Ano po yung naipapakita natin sa Kanya? Sa buhay na binigay niya sa bawat isa, na it's really eternal ng buhay na ibinigay niya, na kung saan buhay niya mismo ang ibinigay, hindi lang sa lapi. Ano pong pinapalit po natin sa Kanya?
Are we really valuing the Word of God? Kung nandito tayo, di ba, sabi natin, Friday again, worship. You want to hear the Word of God. Pero, nasaan yung isipan natin? Are really with us? Are we in this time? Or iniisip mo na, yung labahin ko dun. Masyado ata matagal mag-message si Kaylam. Inaantok na ako. At mamaya may trabaho pa ako. Di ba? Iniisip na natin kung ano yung gagawin natin. Pero pag yung tao na nagbigay siya ng tulong, kahit magdamag dyan, ina-enjoy natin yung kanya pong company, wala kang iniisip. Kahit man dalawang araw, 3 araw, sa ibang kamamamaraan, they are going happy, di ba? Alam niyo na kung ano ibig sabihin. They are doing things na hindi po inaalala yung oras kung hanggang kailan matatapos yung kailan pong pag-stay sa bawat isa. Pero sa Panginoon, 1 oras, 2 oras, 1 araw, nasaan na yung value po natin? Sabi nga natin, yung God, yung Jesus Christ itself, ang ibinigay, ang ibinayad ay buhay niya para sa kaligtasan natin. Tapos yung tao na nagbigay sa iyo ng konting tulong, mas lalo mong binibigyan siya ng halaga kaysa ating Panginoon. Where's the justice sa harapan ng Lord? Are you with me? You want to march with me towards God? Praise God. Dahil alam ko, yung puso nyo, nag-expect pa kayo. Naghihintay pa kayo ng pasabog ng ating Panginoon sa oras na ito. Still, we are in the mid. Meron pa. Pag titignan po natin itong scripture na to, while Jesus was walking along the shore of the lake Galilee, I will repeat again, he saw 2 brothers. One was Simon, also known as Peter, and the other was Andrew. They were fishermen, and they were casting their nets into the lake. Jesus said to them, "Follow me. I will teach you how to bring in people instead of fish." Right then, the 2 brothers dropped their nets and went with him. Again, Jesus walked on until he saw James and John, the son of Zebedee. They were in a boat with their father mending their nets. Jesus asked them to come with him. At once, they left the boat and their father and went to Jesus. Yung green na na-highlight, ano makikita niyo po dyan? Right then, the 2 brothers dropped their nets and went with him. And at 22, at once, they left their boat and their father and went with Jesus. Mga kapatid, kung tayo po ay nasa ministry, kung kasama po tayo sa ministry, dapat alam mo kung ano pinasok mo. Kasi, hindi po excuse na may pamilya po tayo kung nasa ministry ka. Hindi yun po na rason na wala na tayong time, wala na kaming family time. Kung tignan po ito, si John, they left, iniwan po nila yung kanilang pong tatay na nagtatrabaho just for Jesus Christ alone. Anong ibig sabihin dito? So, kung meron pa tayong mga ministry, isipin mo, ang pinaglilingkuran mo ay Diyos, hindi po tao. Kasi kung hindi mo alam yung pinasok na ministry, na pumasok ka dahil gusto mo lang gampanan para makita ka kung paano na lang, since nasa music team ako, kung paano ka tumugtog, kung paano ka mag-drums, kung paano gagawin mo para ipapakita yung talento mo. Pero kung minsan nakakalimutan mo yung ibig sabihin ng ministry na pinasok mo. Kasi pag pumasok ka sa ministry, alam mo na yung responsibilidad mo sa ating Panginoon. Hindi yung tulog mo. Hindi yung kapakanan ng pamilya mo. Hindi
Pati yung kapakanan ng anak mo. Bakit ko po nasabi? Basahin po natin sa Matthew 10. The one who loves his father or mother more than me is not worthy of me. And the one who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And the one who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. The one has found his life will lose it, and the one who has lost it life and may account will find it. Ito po yung sinasabi nila. Hindi ko naman sinasabi na pag pumasok ka sa ministry, pabayaan mo na yung family. Hindi. There's a wisdom, there is ibinigay sa atin ng Panginoon na kakanyahan para i-manage mo yung oras mo. Since Friday is only one day for a Sabbath day at yun ang command ng ating Panginoon sa atin, if really value yung ating Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, Sabbath day to anak, nasaan ka? If you really Christian, na sinasabi mo, you are believing in God alone, dapat alam mo kung ano yung pinahiniwaan mo. Kasi sa una pa lang na sinabi ko, He is the truth. He is telling and speaks the truth. At base pa lang doon, meron tayong ebidensya na talagang hindi pa siya nagsisinungaling. Kasi kung sumusunod ka sa hindi o walang katotohanan, definitely go away. But because we are Christian, we are believing in that truth, and that is Jesus Christ. Kung sinabi niya na, anak, make the Sabbath holy, just for one day. So definitely, wala kang magagawa. Kasi, it's a command. Walang excuse. One day is one day. Kasi meron pa kami pupuntahan eh. May gagawin pa ako eh. No. Kung sabi ng Lord, buti na nga lang ang Panginoon mabait, di ba? Ang Panginoon makakaintindi. Ilang oras na lang ibinibigay natin sa ating Panginoon. He understood. He understand us. Dahil alam niya yung katayon natin sa kanyang pangharapan. We need to work. But, kung sili na rason na wala kang kailangan magkaroon ng family bonding time sa family, mag-isip-isip ka. Kasi meron namang mga ways kung paano mo i-value yung time para sa family. Not the next na ngayon nga tayo nagkikita every once a week, tapos pag may gawain, may fellowship, may rason. So why not na yung mga banding niya gawin ng Sabado, di ba? Most of the time Sabado, wala namang paso. The same time other days na kung saan may libre naman, so why not? So kung nasa ministry ka, there's no reason na ang rason mo is family bonding. Kasi ang Panginoon binigyan tayo ng kakanyahan para gampanan at isipin, planuhin kung ano yung dapat nating gawin. Hindi yung magiging rason para mawawala ka sa ministry. At ipagpatuloy at gampanan kung ano yung binigay sa atin ng responsibilidad ng ating Panginoon. So, that's our commitment. Second, are you valuing your body? Di ba ang sarap kumain po? Di ba? Di ba sabi natin, namatay ang Panginoon para sa aking katawan, sa aking buhay, and I should have to do and make this body holy as temple of the Holy Spirit, and I will do it all things na ikakaglory ng ating Panginoon. Pero pag kumain ka naman, grabe naman, umaapaw naman yung sebo, hindi na inu-inom mo pa. Inu-inom pa natin, I'm not excused. Because we are a part of it. No? Ang sarap kayo kumain ng lechon manok. Sorry. Lechon manok. So, there's always a teaching or convictions about buhay po natin. Hindi naman pinagbabawal yung kumain ng ganung bagay. But there's always a limitation. Ikaw, na may bisyo, sa oras na ito, marami pong bisyo to. Alam nyo na kung ano yung mga bisyo. ABS-CBN? Alam nyo na. So, kung ikaw na tulungang Kristiyano at tumanggap sa ating Panginoon, are we valuing
yung katawan po natin. If you have vices this time, I know it's not really easy. But ika nga, ang pagbabago ng isang tao hindi nakabasa sa kanyang kakanyahan. At witness po ang karamihan sa bawat buhay po natin. Dahil marami din mga kapatiran, mga tao, o mga individual na nandito ngayon sa bulwagan na ito, na they have a lot of vices. Pero yung kapangyarihan ng ating Panginoon po, at ito po hindi po siguro maunawaan ng ibang tao o yung karamihan na ganoon na lamang nagbago ang isang tao dahil sa kay Kristo. Imposible po yan. Yan ang mga kaisipan ng mga tao. Walang paniniwala. Dahil sila po ay nandun na sa vices na nalulunod na sila. Gusto lang nilang pagsama na ibang tao para sa kanila pong kapaparakakan. But because God is gracious again, He loves you. Ipinakita niya muli yung pag-ibig niya. He always giving us chances to think twice, to think thrice, to think many times. Kung yung katawan po natin ay ginagamit po natin for His glory or inaabuso po natin. The Lord and you, kayo na po mag-usap. Pero sa oras na ito, God knows every heart na nandito kung ano ka, ano ako, ano tayo sa harapan ng Panginoon. Ito pa, bonus. Sabi niya sa John 15:17, you no longer do I call you slaves, for the slaves doesn't know what his master is doing, but I have called you friends, because all things that I have heard from my Father I have made known to you. You didn't choose me, but I choose you. Di ba? Napakasarap namnamin yung mga salita ng ating Panginoon. Hindi na tayo worthy sa harapan ng Lord. Di ba? Nung makasalanan pa tayo, di ba namatay ng Lord para sa atin? Nauna na siyang gumawa ng paraan bago natin tinanggap ang ating Panginoon. Saan ka pa? But, you know, justification, tao lang din po. Ako naman, tao lang po. Tao lang po. But sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay nasa Kristo na, sabi nito sa 2 Corinthians chapter 5, 17-21, therefore, if anyone in Christ, this person is a new creation. The old things pass away. Behold, new things have come. Hindi pa siya naisulat. Basahin ko na lang. He gave us the mystery of reconciliation. Dahil ang ating pong next na tatalakayin is all about the traits ng ating Panginoon to be Jesus loves you, He forgives you, and reconciles. Since yung reconcile na ang aking nabanggit, because now you are the new creation ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa 2 Corinthians na who reconciled us is to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, namely that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their wrongdoings against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Diba? Kasarap pakinggan. Tayo na ngayon nagkukulang na walang ginagawa para sa kaligtasan natin. But still, God give us the grace. Pero, wag po natin abusuin yung grace. Dahil,
yung kanya pong pagmamahal sa bawat isa, alam ko ang bawat isa sa atin naging bata. Hindi pwedeng wala naging bata sa atin. At kung paano pa tayo pinapalo ng ating mga magulang, nung una, sabi natin, palay palo. Hate ako ng tatay ko. Pero nung lumaki ka na, at nagkaroon ka ng pamilya, di ba ano sinasabi mo sa anak mo pag pinapalo mo po ninyo? Di ba mahal na mahal ka namin? At yung changes po yan, hindi po nakikita ng bata. Pag tayo po ay umpisa pa rin napapalo, hindi po naiisip yan. Sabi mo, ako po ay nagkakasala. Ako po ay napapalo dahil hindi ako mahal ng Diyos. Pero sa pagdating ng ipinapaalala sa iyo ng Panginoon kung sino ka, kung ano ka, saka ako palang maramdaman, ay, oo nga, salamat Lord. Mahal mo pala ako. Kasi kung pinalo ka lang minsan, hindi mo siya maramdaman. Pero dahil sa paulit-ulit mong pagkakasala, ulit-ulit mong ginagawa yung dapat mo hindi ginagawa, definitely yan, mapapalo ka. At habang pinapalo ka, always the Lord give you comfort sa lahat ng ginagawa sa iyo. So, alam na, kung napapalo ka ngayon, ang pagpapalo ng ating Panginoon is many ways. At alam niyo na po yan. Pwede sa inyong health. Pwede sa blessings. Pwede rin sa mga dapat natatanggap mo pero hindi mo natatanggap. There's something na dapat po i-consider kung bakit nahihirapan ka sa buhay. The good thing, He is doing the reconciliation. At since God loves you, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Ito po, mga kapatid, lalo na sa mga nanonood, ito po yung tignan po ninyo. Hindi po sinasabi, God's love, tapos na. Kasi yun po yung sinasabi ng mundo, God's love eh. So, God's love, He is loving me because God's love. Pero meron po siyang kadugtong na kung sino man po ang naniniwala sa Kanya at nagtitiwala, siya lang po ang mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya sa 17, for God did not send the Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through Him. Sa 18, the one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already. So, kung ang sinasabi po natin, God's love, yes, God's love, pero pag hindi ka po naman naniniwala, lalo na sa nanonood po sa oras na ito, mag-isip-isip po tayo. Kung yung pag-ibig ba na sinasabi natin ay talagang totoo, or hindi. Kasi, ikaw lang din naman nakakaalam kung anong sinasabi mo sa harapan ng Panginoon. Kasi, sabi rin niya, sa John 14:12-15, truly, truly, I say to you, the one who believes in me, sabi niya, the works that I do, he will do also. And greater work than this, he will do. Because I'm going to the Father, and whatever you ask in my name, this I will do, so that the Father may be glorified in His Son. And you ask me anything in my name, I will do it. Huwag nating kalimutan yung number 15. Sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Hindi po natapos doon sa paghingi lang na ginagamit mo yung pangalan ng ating Panginoon para ikaw'y pagpalain. Meron siyang karugtong at dapat yun ang palagi natin nakikita. If you love me, you will keep my commandments. Kung titignan po natin itong sinasabi ko na ito, babalik ka pa rin sa una. Kasi kung ikaw naniniwala sa ating Panginoon, but you are not following the command na kung saan marami ka pa rin Diyos-Diyosan, hindi ang ating Panginoon, there always a curse. There's always yung sabi niya,
na yung generation to generation, definitely, there will be a punishment. Pero kung ikaw, sa pagkakataon na ito, nakikinig po kayo, at sinasabi mo na mahal mo ang ating Panginoon at tinatanggap mo siya bilang Diyos at pagligtas, the curse already broken on that particular side. Kung talagang tinanggap mo siya. Kasi yun lang din naman yung like past mo na talagang naniniwala ka sa ating Panginoon. Siyempre, pag naniniwala ka sa ating Panginoon, yung mga Diyos-Diyosan na yan, dapat wala na po siya. Kasi pag sinasabi mong mahal mo ang ating Panginoon, you're following Him and trusting Him, but still have those things, I think you are just dinadayong lang po ang inyong pong sarili. Now, Jesus forgive. Bilang isa pong Kristiyano, marching on towards the eternity, when Jesus forgive, kapatid, basahin po muna natin to. In 1 John 1:8-10, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and righteous, so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, ginagawa pa nating sinungaling ating Panginoon. Ngayon, kung ang Diyos ay nagpatawad sa iyo at hindi ka rin nakapagpapatawad sa iba, anong sinasabi ng ating Panginoon to? Sabi niya sa Matthew 6:14, 15, for if you forgive other people for their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other people, then your Father will not forgive you your offenses. So, kung tayo pong mga Kristiyano at hindi marunong pong magpatawad, definitely, hindi kayo iniwala sa ating Panginoon. Kasi, kung tayo mga Kristiyano, sabi mo, iniwala ko sa Panginoon. Ang Panginoon nga, nagmahal, nagpatawad. At you want to reconcile with you, tapos ikaw, hindi ka marunong magpatawad. Ano ka, Diyos? Mas marunong ka pa sa Diyos, di ba? So, yung mga simpleng things na kuminsan inisip natin, hindi, walang problema, okay lang. Think about it. Think about it. You still, tanong mo sa sarili mo, I'm living in truth or not? Really? Binavalue ko ba yung relationship namin ng ating Panginoon? Babalik ako dun sa relationship. Last month, we spoke about love. At alam ko, marami na tayong natutunan dun about sa relationship. Sa tanong ngayon, kumusta naman po tayo sa ating mga mahal sa buhay? Are we really loving them? Are we really forgiving them? At yung reconciliation, nagagawa po ba natin? Sa bahay, wala na po bang alit-alitan? Wala na bang away-awayan? Sa kapatid mo? Sa anak mo? Definitely, sa asawa mo, di ba? So, kung meron man, you should have to forgive. At tignan nyo kung ano ba yung dahilan kung bakit kayo nag-aaway. You should have to use yung wisdom na binigay sa atin ng ating Panginoon. Yes, sabi ko nga ulit, mahirap. Pero, kung ang Panginoon ang nasa kalagitnaan po natin, nothing is impossible. Are you challenged? Parang face ka, wala ko nakita ng nantok ka. So, tingnan po natin ito. Kung ano pong ibig sabihin nito. Nasabi ko na to kanina, so I will pass it. Jesus, the example. Kung makita pa natin yan, therefore, since we also have such a great cloud of witness surrounding us, let's rid ourselves to every obstacles and then sin which so easily entangles us.
And let's run with endurance the race that is set before us. Kasi nga po, sa oras na tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, aminin mo man o hindi, marami po nakatingin sa atin. At they are always dinidescribe ka ngayon, dinidefine ka ngayon. Yan bang Kristiyano? Diba? Para namang hindi. Pag-ugaling ng walang Diyos. Ano tayo? Yan, tanong ulit. Sa ating mga kapatiran, are we really caring? Are we really valuing? Sa ating mga trabaho, are we really totoo sa ating pagtatrabahuhan? Or we just complain? Are we really true Christian? Sabi natin, Kristiyano po ako, pero pag magsalita naman, coarse joking, filthy talking, parang bumibigat ata. Hindi, nag-start pa lang po, asali tayo. Nag-start pa po tayo. Sa Ephesians chapter 5, ito yung biblical na crude joking. Kasi ang sabi ko kasi kanina, yung crude is the natural. Pero tama naman, kasi katulad yung crude oil, it is a natural, unprocessed, unpurified, it's a natural. Pero this time, ginamit kasi yung crude in other way. Kung mabasahin nyo to, hindi ko nabasahin lahat. Let there be no filthiness, your foolish talk, or crude joking, which are not out of place, but instead let there be thanksgiving na dapat lumalabas sa ating labi. So, kung walang gawain, anong ginagawa natin? Really, we are giving glory sa ating mga lips. When we speak about people, when we speak towards people, and when we speak about things around us. Kayo po nakapagsasabi nun. Ngayon, since nakita po natin the example and the first view ng image na ito, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tapos na po tayo. Ngayon, ang sabi rito, if you are crude this time, always think about it. First, your commitment to the Lord. Kung hindi ka pa nagbabago sa lahat ng gawi mo, always give respect naman sa Lord. At sa tao na kuminsan, dinedegrade mo na. If you are still crude, please, maintain po natin yung unity natin. Kasi, because of your crudeness, because of your filthy, because of your talking, na wala naman sa ayos, hindi naman totoo, definitely, binebreak nyo po yung unity ng simbahan. Because, if you are still crude, please, pakidisiplina naman po. Disiplina. Kung hindi mo po kayang gawin ito, always look at this image and pray for it. The Lord is still waiting for you. He is always waiting for you to ask forgiveness, to ask help, and definitely, He will help us in these challenges na ating mga buhay. Example to follow. Always think about Christ, righteousness. Kung nag-umpisa ka naman, isip mo na, oops, dito naman ako. Crude. Diba? Or, isipin mo lang yung ant. Diba? Nakakaya naman po tayo, animal, maliit na insekto. Tapos sabi ng Lord, see, this is more exceedingly wise than us, Christians. Di ba po nakakaya? Example to follow, always think about Christ's righteousness in marching on.
crude. Commitment, respect, unity, and discipline. Example to follow. The Christ traits and righteousness. So, ito na po mga kapatid ang huli na hinintay po ninyo. In marching towards the goal sa eternity, commit to God alone, not to men. Honor God for all we do. Always unite with God by following His decrees, and always discipline ourselves to always remember this, preaching today and believing testimony to lead by example. God bless po mga kapatid.